araw na lang at balik eskwela na maraming estudyante pero mga taga Samar at Leyte tila walang aasang maayos na pasilidad dahil marami pa rin sa iniwang pinsala ng Bagyong Yolanda nakatiwangwang pa rin. Nakatutok si Sherry Anton. 5 araw bago magpasukan, ito ang dadatnan sa Ferreras Elementary School sa Marabot, Samar. Talop ang bubong at butas-butas ang 4 na school building. Wala pa naman po nag-pledge talaga. Yung DPWH, nag-pledge po sila. Sabi, lalagyan daw lang ng bubong. Itong 2 rooms ito. Pero di ko alam kung itong pasukan gagawin nila. Dahil wala naman nangangako ng tulong dito sa Ferreras Elementary School sa Marabot Western, Samar, mapipilitan ang eskwelahan na ito na gamitin lamang yung natitira nila na 4 na classrooms. Itong kinatatayuan natin ngayon para sa grades 1 and 2 students. Ang problema, kapag umulan, tiyak na papasukit ito ng tubig dahil butas-butas. Sa Sergio Osmeña National High School sa bayan din ng Marabot, 8 lang sa dating 20 classroom ang paghahatian ng aabot sa mahigit 800 estudyante. Kaya nagdagdag din sila ng 4 na tent. Sa Basiao Elementary School sa bayan naman ng Basay, bodega na lang ang mga dati silid-aralan. Babagsak na raw ito anumang oras dahil sa pinsalang tinamo sa bagyo. Ang magiging kwarto ng mga bata, ang makeshift classrooms na ito. Ang mga opisyal ng Palumpon National High School sa Palumpon, Leyte, humihingi na rin ng tulong sa lahat para maipagawa ang 9 na classrooms nila. Problemado rin ang mga magulang na sakop ng Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Hindi pa rin kasi dumarating ang 500 pesos kada pamilya at 300 pesos kada estudyanteng allowance kaya di pa rin sila nakakabili ng gamit pang eskwela. Mula rito sa Samar, Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras.